Magandang gabi. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Walang hanggang papuri sa ating Diyos ay iaalay sapagkat napapatotohanan po natin, nararanasan natin sa ating mga buhay ang kanya pong katapatan. Amen po ba? Amen. Amen. So, nasa pang-apat na po tayo, apat na puntos sa ating pong pag-aaral sa mga bad habits na nakakasagabal po, nagiging hadlang para po hindi magpatuloy sa atin yung grasya or yung blessing, yung favor ng ating Panginoon. Ito po sinimulan natin sa taong 2026. Living bad habits that hinder God's flow of favor in an elect's life. Okay, so natalakay na po natin yung naunang tatlo. Ano-ano po yun? Yung mga bad habits na yun. Number 1 is murmuring. Murmuring, constant complaining, and negative speeches. Number 2 is unforgiveness. Kawalan ng pagpapatawad at yung kakambal nito na hindi marunong humingi ng kapatawaran. Unforgiveness. And then yung hindi marunong humingi ng kapatawaran. Tandaan natin, si Satan, hindi siya marunong humingi ng kapatawaran. That is the problem of Satan. Masyadong mataas ang pride ni Satan. Hindi siya humihingi ng kapatawaran. Yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi siya makakabalik sa ating Panginoon. Huwag natin ding aanihin o huwag din natin gagayahin the same pride na meron si Satan, mga kapatid. Tayo yung mga anak ng Diyos, binigyan niya tayo ng humbleness, kababaang loob, na makita ang ating sarili. Na tayo ay makasalanan at kailangan nating humingi ng kapatawaran sa Panginoon. And then number 3 is prayerlessness, devotionlessness, and fellowshiplessness. Okay, nagtapos tayo last Thursday. Ngayon ay Friday na. Every Friday na ating prayer meeting. So nagtapos tayo last Thursday doon po sa isang command. Ayon sa message natin na meron kasing dalawang naglalaban na kalagayan ng tao. Spiritual realm and then yung ating physical realm. Ating sinful nature at ang ating spiritual. Okay? So naglalaban po yan. Hindi po yan magkakampi. Tandaan niyo mga kapatid. Sigo-segundo, minuto, oras-oras, araw-araw, naglalaban po yan. Yung ating pong sinful nature at yung ating spirit. Kung may spirit ka, kung na-born again ng spirit sa'yo, nagkakaroon na ng kalaban yung iyong sinful nature. Okay? So, natapos tayo sa isang command dahil dalawa ito at naglalaban sa command na do not feed your sinful nature to make it weak. Okay? Huwag mong papakainin ang iyong sinful nature para ito'y maging mahina. Kasi nga, naglalaban sila, di ba? Okay, kung dalawang aso na magkalaban, yung isa kumakain, yung isa hindi kumakain, pag nag-abot yung dalawang aso na yun, sinong mananalo? Yung asong kumakain. Okay, tandaan niyo, mga kapatid. Habang pinipid natin ang ating sinful nature, paano ba pinipid ang sinful nature? Paano ba napipid o napapakain ang sinful nature? Pag tayo ay nagpapahinuhol sa mga tukso, okay? Darating, ini-entice tayo ng kalaban, magsasuggest siya thoughts sa ating mata ng mga bagay na lustful, ng mga pagnanasa, and then pag tayo ay nai-entice nito, naaakit at ini-entertain natin yung mga bagay patungkol sa sanlibutan, ang ibig sabihin ng mga kapatid, pinapakain natin ang ating sinful nature. So,
Saan mo ginugugol ang iyong mata? Saan mo ginugugol ang iyong isip? Saan mo ginugugol ang iyong desire? Makikita mo doon kung sino yung pinapakain mo. Okay? Kunyari mo, sa buong maghapon, ilang oras kang nanonood ng social media, anong nakikita mo doon? Anong dinidesire mo doon? Pinapakain mo ang iyong sinful nature. Tapos wala kang panahon dito. Ni ilang minuto, hindi ka man lang nagbabasa ng Biblia. Ni hindi ka man lang nagpe-pray, prayerlessness. Hindi ka man lang nagdi-devotion. Hindi ka man lang nakikipag-fellowship. Hindi ka man lang uma-attend sa mga worship services, sa mga prayer meeting. Ibig sabihin, hindi mo napapakain ang iyong spirito. O sinong mananalo ngayon? Si sinful nature. At pag nakita ng Panginoon na ang buhay mo ay nandun sa sinful nature, kapatid, nakakat off ang kanyang favor or blessing sa iyo. Ayan ang pag-aaralan natin mamaya. Kapag nandun ka sa patuloy na pagpapakain, pag-feed ng iyong sinful nature, nandun na lumalabas ang maraming pagkakasala na siyang pag-aaralan po natin ngayon. Point number 4, or bad habits number 4 that hinders God's favor in our life is we are continuing a hidden and unconfessed sin in our lives. Nagpapatuloy, ang dahilan mga kapatid, bakit hindi natin kinukonfess? Ano yung kinukonfess sa Tagalog? Hindi natin sinasabi ang ating kasalanan, kasi meron pa tayong pagnanais na magpatuloy sa kasalanan na ito. Okay? Kaya natin kinukonfess ang ating kasalanan mga kapatid, kasi meron na tayong pagnanais na masawatan na to. Mahinto na, hindi na natin magawa. Kaya nagpapatulong tayo una sa Panginoon, ino-confess natin sa Kanya, and if there's a need, listen very carefully, kung merong kung merong pangangailangan na ito ay mai-confess dun sa mga pinagkakatiwalaan natin, para matulungan tayo ng mga pinagkakatiwalaan natin na makaraos dun sa kasalanang pinaglalabanan natin, ay pwede nating gawin. Okay? Merong mga kasalanan na tanging tayo lang at ang Diyos ang nag-uusap. Pero may mga kasalanan, kinakailangan natin ng tulong ng mga taong, hindi sa lahat ng tao. Huwag mong sasabihin ang kasalanan mo sa mga marites. I'm telling you, wag. Doon sa mga taong hindi marites, sorry. Doon sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, na matutulungan ka para makalagpas ka doon sa kasalanang nangyayari sa buhay. Okay? Hindi basta sinisiwalat ang kasalanan. Okay? Kasi ito'y pagtatampisawan ng lahat. Ngunit, pag-aaralan natin ngayong gabi mga kapatid, kung matigas ang iyong ulo at nagpapatuloy ka, you are continuing a hidden sin at ayaw mong makinig sa Lord na i-confess ito, ihayag ito, may paraan ng Lord para ilutang niya ang kasalanan, itinatago mo. Yun ang pag-aaralan natin ngayon. Pag-aaralan natin ang dalawang instance o dalawang istorya sa Bible. Ang una, yung kay Achan sa panahon ni Joshua, at ang pangalawa, yung kay David mismo, King David. Tandaan natin, si King David ay isa sa napakasikat na karakter ng Biblia. Okay? Pinagpipitagan si King David.
Pero si King David din, ang ginamit ng Panginoon para ipakita gaano ang puot ng Diyos sa kasalanan. Lalo na kapag ang kasalanan ay hindi inihahayag at itinatago. Okay? Although David was called in the Bible as the man after God's own heart, mga kapatid, hindi siya nakaligtas sa kasalanan at sa consequences ng kasalanan. Naisulat yun para hindi natin gamitin na para bagang nasa positive side tayo na si David nga, kasala eh. Si David nga, nangalon niya eh. Si David nga, nagnasa eh. Pwede rin pala ako. Si David nga, pinatawad eh. Patatawarin din ako. No, hindi ganun ang tinuturo ng Biblia, mga kapatid. Hindi natin pwedeng gamitin ang nangyari kay David para magkaroon tayo ng justification sa mga kasalanan dinidesire natin gawin o pinupubli natin. Okay. Continuing a hidden and unconfessed sin in your life. Una, buksan natin yung sinasabi sa Proverbs chapter 28 verse 13. Yan. Proverbs chapter 28 verse 13 says, "He who conceals his sins does not prosper, but whoever confesses and renounces them finds mercy." Okay? Kapag tinatago natin ang ating kasalanan, itong nagiging dahilan, bakit hindi nagpapatuloy ang ating blessing at ating favor, ang ating progress bilang mga anak ng Diyos. Ngunit, kung marunong tayong ihayag, marunong tayong makinig, hindi natin tinitigasan ang ating ulo, at inihahayag natin ang ating mga kasalanan, doon lang tayo nagkakamit, mga kapatid, ng kaawaan mula sa Diyos. Tandaan natin, tayong mga nag-uusap ngayon, tinatanggap natin ang ating mga sarili na tayo ay mga anak ng Diyos. Nandun tayo sa ganong premise. Wala tayo sa premise ng mga unregenerated. Iba ang kaso nila. Iba ang kaso nila sa pagpapatuloy nila sa kasalanan. Ang usapan natin ngayon ay usapan ng isang born-again Christian. Kung ikaw ay isang born-again Christian, eto dapat tayo. Ganito dapat ang nangyayari sa atin. Ganito dapat natin nauunawaan ang patungkol sa kasalanan. Okay? So, hindi natin pwedeng pagparehoin yung nangyayari sa natural man at nangyayari sa mga spiritual man na kagaya natin. Because we are confessing that we are born-again Christians. Okay, so, anong nangyayari kapag tinatago ang kasalanan at patuloy nating ginagawa ito? Okay, gagamitin muna natin ang sinabi. Nahin natin si Achan. Yung istorya ni Achan. If you have your Bible, please open your Bible in the book of Joshua, chapter 7. Book of Joshua, chapter 7. The whole chapter 7 of the book of Joshua. So pag-aaralan natin dito ang kasalanang pagnanakaw. Yan, stealing, pagnanakaw. Covetousness, pagnanasa, and then pagnanakaw. Yun yung matututunan natin dito, mga kapatid. Kung nakita niyo na, Joshua chapter 7, verses 1 to 26. And we will read. Joshua chapter 7, verses 1 to 26. And it says, "But the Israelites
acted unfaithfully in regard to the devoted things. When we say devoted things, when we say devoted things, ito yung mga sinasabi ng Panginoon na ang mga bagay na yan ay para sa akin, para sa Diyos. Hindi pwede itong pakialaman ng tao. Pag sinabing devoted things, ito yung mga bagay na sinasabi ng Diyos, it is dedicated for me. Pag sinabi kong dalhin niyo yan doon, dalhin niyo yan doon. Hindi niyo pwedeng pag-interesan, hindi niyo pwedeng pagnasahan, hindi niyo pwedeng kunin. Ang Lord ang magde-decide kung anong gusto niyang gawin sa devoted things. Okay. Ito yung mga term sa Old Testament. Baka maisip niyo na naman, para tayong nagkukulto dito na meron tayong devoted things. Now, sa Old Testament, nasa New Testament tayo. Pinapaliwanag lang natin yung konteksto ng Old Testament. The Israelites acted unfaithfully in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Simri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them. So the Lord's anger burned against Israel. Okay, bago tayo pumunta doon sa mga susunod na mga verses, bigyan ko ng background kung ano yung nangyari una. Ang nangyari kasi nung una, mga kapatid, nung wala na si Moses, ang leader na nila ay si Joshua, dinala na ng Lord ang lipi ng Israel papasok sa lupang pinangako niya. Nakatawid na sila. Okay? And the first battle or the first kingdom na nilupig ng Israel sa loob ng promised land, ng Canaan, ay ang Jericho. Young people, Jericho, yun ang una. So, nung pumasok na sila sa loob ng promised land, Jericho. At sa Jericho, nag-utos ang Lord na huwag niyong papakialaman ang mga devoted things. All the devoted things, all the things that belongs to me shall go directly to the wala pang temple nung panahon na yun. Doon sa lugar kung saan pinapalagay ng Panginoon. Lahat ng makukubkob, maybe it's gold, silver, o anumang mga bagay na makukuha nila sa kanilang labanan, ay diretsong dadalhin sa Panginoon. Ang Panginoon ang magde-decide kung anong gusto niyang gawin. Kung gusto niyang hatiin to, o paano, basta't walang mangunguha ng mga devoted things na nakukuha nila mula sa laban. Yan ang utos. So nanalo sila sa Jericho, at marami silang nakuhang mga devoted things at nilagay yon para sa Panginoon. Ngunit may isang nang umet. Yan. May isang nagnakaw. Ito yon. Ito na istorya. Ang pangalan niya ay Achan. Take note, walang nakaalam. Take note, walang nakaalam ng ginawa ni Achan. Achan, son of Carmi, the son of Simri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them. So the Lord's anger burned against Israel. Okay. Kanino nagalit ang Diyos? Sino ang namumit? Pero kanino nagalit ang Diyos? Ano ibig sabihin? May naaapektuhan. Okay? Ang nagnakaw ay si Achan, but the Lord's anger burns against Israel. Now Joshua sent men from Jericho to Ai. Walang kalam-alam si Joshua. Basta ang alam ni Joshua, malakas tayo, nasa atin ang Panginoon, kasama natin siya, mananalo tayo, sapagkat hindi tayo ang lumalaban, ang Diyos ang lumalaban. Ayun ang alam ni Joshua. Sapagkat di niya alam kung anong nangyayari from within. Okay? So Joshua sent men from Jericho to Ai,
which is near Beth Aven, to east of Bethel, and told them, "Go up and spy out the region." So the men went up and spied out Ai. When they returned to Joshua, they said, "Not all the people will have to go against Ai." Because they came, mga kapatid, katatapos pa lang nila sa isang spectacular na panalo. Ang lakas ng kalaban, fortified walls, binagsak lang nila sa isang bagsakan, panalo sila, doon sila galing, yung Israel. Napaka-spectacular na pagkapanalo. And then, in-spy nila ang isang lugar, which is Ai, mga kapatid, isang maliit na lugar lang. Napakaliit na lugar. Kokonti ang kalaban doon. Kaya nung na-spy na nila, bumalik sila kay Joshua at sinabi nila kay Joshua, kokonti ang tao doon. Kokonti ang kalaban doon. Mag-send lang tayo ng kokonti. Kayang-kaya yun. Kasi naisip nila, yung malaki nga eh. Tinalo natin ng ganun-ganun lang eh. Ang liit nito. Huwag nating padala lahat. Magpadala lang tayo ng konti. Kayang-kaya natin. O yun ang naiisip nila. Not all the people will have to go up against Ai. Send 2,000 or 3,000 men to take it, and do not weary all the people, for only a few men are there. So about 3,000 men went up, but they were routed by the men of Ai. Imbis na makarinig sila ng sigaw ng tagumpay, iba ang dumating sa kanila. So about 3,000 men went up, but they were routed by the men of Ai, who killed about 36 of them. Ilan yung napatay sa Israel? 36. Medyo, nagpasensya kayo isa-isahin natin to. 36 of them. 36 ang namatay. Dati walang namamatay sa Israel. Wala. Kasi kasama nila ang Diyos. Sinusuportahan sila, ang Diyos ang lumalaban sa kanila. Ngayon, napakahina ng kalaban nila, agad-agad, bagsak ang 36. 36 nilang soldiers o mga warriors. They chased the Israelites from the city gate as far as the stone quarries and struck them down on the slopes. At this, the hearts of the people melted and became like water. So, ang nangyari mga kapatid, dati in high spirit sila. Kagagaling nila sa panalo sa Jericho, in high spirit sila, pero biglang maya-maya, natalo sila ng mahinang kalaban, bigla na naman silang bagsak ang kanilang spirit. Their hearts were melted and became like water. Then Joshua tore his clothes and fell face down to the ground before the ark of the Lord, remaining there till evening. The elders of Israel did the same and sprinkled dust on their heads. And Joshua said, Sovereign Lord, why did you ever bring these people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us? If only we had been content to stay on the other side of the Jordan. O Lord, what can I say now that Israel has been routed by its enemies? The Canaanites and the other people of the country will hear about this, and they will surround us and wipe out our name from the earth. What then will you do for your own great name? The Lord said to Joshua, Stand up, Joshua. What are you doing down on your face? Sinabi na ng Panginoon, bakit sila natalo? Ito, sinabi na ng Panginoon. Hindi naiintindihan ni Joshua. Akala ni Joshua, natalo sila dahil ayaw na ng Lord na lumaban para sa kanila. Ipapaliwanag na ng Lord bakit sila natalo. Bakit hindi nag-continue ang favor ng Lord sa kanila. Stand up, Joshua. What are you doing down on your face? Israel has sinned. Sino nagkasala?
Achan. Pero ang tingin ng Lord, ang nagkasala ay Israel. Tandaan niyo to. Tandaan niyo to mga kapatid. Israel. Israel has sinned. They have violated my covenant, which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things they have stolen. They have lied. They have put them with their own possession. That is why the Israelites cannot stand against their enemies. They turn their backs and run because they have been made liable to destruction. I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. Now, tingnan natin mabuti mga kapatid. Ito ang hindi natin naiintindihan sa kasalanan. Napakadali sa atin na magnasa. Pag nakakita tayo ng isang bagay, pinipid natin ang ating sinful nature, madali sa atin na maglinger at magnasa dun sa mga bagay na makasanlibutan. Napakadali ito. And then, dahil pinipid natin ang ating sinful nature, hindi na natin maramdaman na dire-diretso na ang ating pagbulusok at hindi lang natin nanasain ang mga bagay. Listen very carefully. Lalo na young people, na hindi lang natin nanasain, kundi gagawin na talaga natin kung ano yung ating ninanasa. At yun ang nangyari kay Achan. All the while, akala ni Achan, wala namang nakakakita. Yan ang problema natin mga kapatid. Iniisip natin, wala namang nakakakita. Pero yung dalawang istorya na pag-uusapan natin, talagang walang nakakita na tao. Okay? Walang nakakakitang tao. Pero, lagi nating sinasabi, sa heaven, nasaan tayo? Reality TV. Sa heaven, nakikita ang nangyayari sa atin. Pinapanood tayo. Kaya nga sinabi din sa gospel, isang kaluluwa lang ang nanumbalik sa Diyos, ilang libong anghel daw ang nagkakasiyahan, nagbubunyi, kasi nakikita nila. Okay? Ang mga angels, hindi nababasa ang puso natin, pero makikita nila. Okay? May paraan ng Lord para doon. So, hindi man nakikita ng tao kung anong nangyayari sa atin. Kaya lumalakas ang loob natin na ang pinagnanasaan natin ay gagawin natin, magiging kasalanan, kasi tingin natin, wala mang makakita. I can still go on with my life as if nothing is happening. Patuloy pa rin ako. Wala namang nakakakita. Wala namang nakakaalam. Magpapatuloy pa rin ako. But the Lord has His way to reveal what's really going on in our lives. Kaya nangyari dito mga kapatid. Sabi ng Panginoon, go! Consecrate the people. Tell them, consecrate yourselves in preparation for tomorrow. For this is what the Lord, the God of Israel, says. That which is devoted is among you, O Israel. Okay? You cannot stand against your enemy until the devoted things has been removed from you. Okay? Sabi kasi ng Panginoon, all the devoted things must go to the Lord. Ay kaya lang mayroong naiwan na devoted things na nakatago sa kampo ng mga Israel. Hindi papayag ang Lord. Hindi siya papayag. Pakinggan natin mabuti mga kapatid. Baka akala natin pumapayag ang Lord sa pagkakasala natin. No. Hindi mangyayari. There will always be consequences.
in every sin that we have done. Don't get me wrong, God can forgive you. God can forgive us. Papatawarin niya tayo pag tayo humingi ng kapatawaran. But, hindi niya i-atras ang consequence. Bakit hindi niya i-atras? Para maintindihan natin kung ano ang gravity ng ating ginawa. Pakinggang mabuti, lalo na young people. Para maintindihan natin, hindi basta-basta nagkakasala, hindi basta-basta nagde-decide na gumawa ng pagkakamali, may consequence at yun ang nakakatakot sa Panginoon. He who is caught with the devoted things shall be destroyed by fire, along with all that belong to him. He has violated the covenant of the Lord and has done a disgraceful thing in Israel. Verse 16. Early the next morning, Joshua had Israel come forward tribes by tribes, and Judah was taken. Kaninong line down? Kaninong tribe? Kaninong tribe daw nang galing yung si Achan? Judah. Okay. Tandaan nyo mga kapatid, hindi porke sa Judah nang galing yung pagkakamali na yon ay wala nang kwenta ang Judah. Kanino nang galing din ang linya ni Jesus Christ? Judah. Okay. Merong tawag dito? Anong tawag doon? Hindi chance, hindi second chance, kundi merong mamaya na natin, hindi ko maisip yung term. Okay. Early the next morning, Joshua had Israel come forward by tribes, and the tribe of Judah was taken. The clans of Judah came forward, and he took Zerahites. He had the clan of Zerahites come forward by families, and Zimri was taken. Joshua had the family of Zimri come forward man by man. And Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, was taken. Okay. Let's picture out the scenario. Anong nangyayari mga kapatid? Walang kaalam-alam ang Israel kung sino. Okay? Hindi alam ng Israel kung sino ang nanguha. But the Lord has His way. Alam ng Lord kung sino nanguha, kaya iisa-isahin ng Lord. Ilulutang niya kung sinong nanguha. At nailutang nga niya si Achan. Okay? Then Joshua said to Achan, "My son, give glory to the Lord, the God of Israel, and give Him the praise. Tell me what you have done. Do not hide it from me." Okay. So sinabi ng Lord kung sinong nanguha. Nilutang si Achan. Pero hindi pa rin nila alam kung anong kinuha ni Achan at kung saan niya dinala. Achan can easily say, wala akong kasalanan. Wala akong kinukuha. But mas titindi ang fury o puot ng Diyos sa mga nangyayari habang hindi na ilalabas yung devoted things para sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Achan sa verse 20, Achan replied, "Yes, it is true. I have sinned against the Lord." Inamin ba ni Achan? Inamin ba ni Achan? Inamin ba ni Achan ang kanyang kasalanan? Sabi nga niya dito "Yes, it is true. I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done." Pero magpo-continue pa rin ang kanyang consequence. Mamaya, tatanungin ko kayo, bakit? "When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver, and a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted them." Saan unang nanggaling yung pagkakasala niya? Nung makita niya, sabi niya, nung makita ko ang mga bagay na yon, I coveted them. Yun ang unang kasalanan.
Achan coveted. Pangilang rule yung do not covet sa 10 commandments? Pangilan? Yes. Pang-sampo, do not covet. I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath. Okay, tinago niya. Inihukay niya sa tent niya, tinago niya doon. So Joshua sent messengers, and they ran to the tent, and there it was, hidden in his tent with the silver underneath. They took the things from the tent, brought them to Joshua and all the Israelites, and spread them out before the Lord. Pinakita na, ito yung nakuha ni Achan. Then Joshua, together with all Israel, took Achan, son of Zerah, the silver, the robe, the gold wedge, his sons and daughters, his cattle, donkeys, and sheep, his tent, and all that he had to the valley of Achor. Okay. Sino nagkasala? Si Achan. Sinong nadamay? Sinong nadamay? Pati mga anak niya. Pati mga cattle and donkeys at lahat that belong to Achan, kasama nung devoted things. Then all Israel stoned him first, Achan first, and after they had stoned the rest, they burned them. Okay? Ngayon ito yung problema ng mga hindi nagbabasa ng Biblia. Pag ngayon mo lang nabasa to, listen very carefully, ang maisip mo, paano naman ang Lord? Ang tawag doon, yung anong term? Cruel. Napaka-cruel naman ng Panginoon. Inamin naman ni Achan. Inamin naman niya na siya yung nagkamali. Na tinago niya, tinuro nga niya yung kung saan niya binaon yung ninakaw niya. Bakit ganon? Pinatay sila, in-stone sila, hindi lang siya, pati yung anak niya, yung anak niyang babae, yung anak niyang lalaki, lahat ng ari-arian niya, sinunog. The Lord, then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. Over Achan, they heaped a large pile of rocks, tinabunan sila, which remains to this day. Then the Lord turned from his fierce anger. Doon lang naampat ang puot ng Diyos. Anong nakita natin doon mga kapatid? Anong nakita natin doon? Ano yung pinag-aaralan natin ngayon? Unconfessed, continuing in unconfessed and hidden sin. Okay. Umamin si Achan. Okay? Pero umamin siya noong inilutang siya ng Lord. Magkaiba mga kapatid na umamin ka na hindi ka pa inilulutang ng Lord. Okay? Iba yon. Lalo na young people. Huwag natin iisipin na, ala lang to, maliit na bagay to. Wala naman akong inaargabyado dito. Nood lang naman ako eh. Nagnanasa lang naman ako eh. And then afterwards, may gagawin ako. Okay naman yun. Ginagawa naman to ng lahat. Pwede naman. No. Nakakatakot at nakikita ka ng Diyos. Nakikita ka. At pag matigas ang iyong ulo, na ayaw mong
tigilan ang mga nakatago mong kasalanan at nagpapatuloy ka, minamaliit mo at niyuyurakan mo ang kabanalan at ang katuwiran ng Diyos. Parang sinasabi mo, okay lang sa Diyos ang kasalanan. No. The Lord is furious. I'm telling you the truth, mga kapatid. The Lord is furious when He is seeing someone sinning. Tandaan natin, nagkakaganto ang buong sanlibutan. Ang pinagsimulan ng kasalanan ay ano? Saan lang tayo nagsimula? Gano'n lang kasimple yun sa isipan natin. Sino unang tao nagkasala? Ano yung kasalanan nila? Ano yung sinuway nila? Sa isip natin, yun lang. Yun lang. Kinagat lang o kumain lang ng bunga sa puno ng gitna ng halamanan. Yun lang. Eto na ang nangyari. Ganun na katindi ang nangyari. Lalo na young people. Gumising tayo, hindi nagbibiro ang Lord. Nagnakaw si Achan, tingin niya, marahil sa isip niya, okay lang naman to. Bakit? Lumaban naman ako. Kasama naman ako sa nakipaggera doon. Muntik nga akong mataga eh. Pwedeng namatay niya ako doon eh. Okay lang. Siguro naman. Konti lang naman to. Tago ko na to para sa akin. But there is a command, mga kapatid, na hindi dapat natin babasta-bastahin. Ano mang sinabi ng Panginoon na hindi pwedeng babasta-bastahin ng tao. Yung kasalanan na yon ay nagbunga ng very harsh consequences na hindi lang si Achan ang nakalasap. Maging ang kanyang pamilya, maging ang kanyang nasasakupan. Binura ang kanilang pangalan sa istorya or sa living, sa mga buhay. Binura lahat sila sa mga buhay. So, we may be forgiven, mga kapatid. Tandaan natin yan. Pwede tayong patawarin ng Panginoon. Kapag humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya, makatotohanan ng paghingi natin ng kapatawaran, pwede tayong patawarin. Yun naman ang promise ng Lord sa atin. Hindi lang sa atin, sa atin. Kung hihingi tayo ng kapatawaran, ang Diyos ay magpapatawad kung makatotohanan ang paghingi natin ng kapatawaran. Pero itong tatandaan natin, para hindi tayo basta-basta susunggaw sa mga tukso. Tuwang tandaan natin, pwede tayong patawarin, pero hindi iaatras ang consequence. Yan ang pag-aaralan sa susunod, mas matindi, yung kay King David. Young people, huwag babasta-bastahin ang pagsuway sa Panginoon. Baka iniisip natin, hingi na lang ang kapatawaran. Yes, pwede kang patawarin. Anak, pwede kang patawarin. Pero, daranasin mo ang tindi ng consequence. At hindi mo na kailanman mapipili kung ano ang consequence na tatama sa iyo. Hindi naisip ni Achan na ang consequence ay maging ang kanyang anak, maging ang kanyang ari-arian, maging ang lahat sa kanya. Hindi naisip yun ni Achan. You cannot choose the consequences, mga kapatid. Kailangan maintindihan natin. The Lord can take away our sin, but the consequences, He cannot take away. So, hindi ko na susundan yun.
Yun ang pag-uusapan natin mamaya sa ating mga groupings. Sa ating groupings, magiging pag-uusapan natin. Kaya lang parang hindi ko nakikita ang appropriate na ililista yung mga kung sino sa group and then magko-confess sa isa't isa. Parang hindi ko nakikita yon kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung confession mo, kung meron ka mang ginagawang kasalanan, pupunta ka dun sa taong pinagkakatiwalaan mo na hindi ibubunyag ang kasalanan niya. Okay? So anong pag-uusapan natin? Yun dapat yung confession. Meron ba tayong ginagawang hidden sin? Maybe it's the right time for us to confess. Pero dun sa grouping natin, maaaring hindi tayo, ang tawag sa ganun, kumpiyansa. So, ayan. So, pag-usapan na lang natin yung, is there any unconfessed sins in our lives? Pwedeng hindi natin i-specify, pwedeng hindi natin sabihin yung kasalanan na yun. But we can say, I am undergoing an unconfessed sin na gusto kong ihingi ng panalangin sa grupo. Pero wag mo nang sabihin specifically kung anong kasalanan na yan. Baka pagtampisawan ng grupo. Okay, gano'n na lang muna. Medyo malalim tong natin eh. Yan lang, ito yung isa sa mga bad habits natin, mga kapatid, na gusto ng Lord na tanggalin na natin sa ating buhay. Maybe we have a habit, mga kapatid, na nagpapatuloy tayo. Nood-nood, fornication, something. Kaya hindi magpatuloy ang kaligayahan, kapayapaan, katiwasayan, and all these blessings and favors na inihanda ng Lord ay diretso sa atin. Because we are still in a sin na tinatago-tago natin at ayaw nating ihayag sa Panginoon. Yun na lang, mga kapatid. Do not specify your sin sa grupo. Huwag nyo sabihin yung kasalanan. Sabihin nyo lang, if nandun kayo sa isang unconfessed sin, ipanalangin kayo ng Panginoon. At kung anong nararanasan nyo, habang hindi nyo pa hindi nyo pa inihahayag yung kasalanan na yun, ano yung mga takot ba kayong nararamdaman? I don't know. So, yan ang pag-usapan natin. Okay? Sige po. Tayo po yung mag-groupings.